Sambayanan ng Diyos, ating nasisilayan ngayon ang paglabas ng ating mahal na patrona ang Santa Ines. Viva Santa Ines! Viva! Santa Ines ng Bulacan, Bulacan. Pinakamamahal na baryo sa Bulacan, Bulacan na halos ilang daang taon nang nakalilipas ay si Santa Ines de Bulacan, kung saan nahango ang pangalan ng barangay na ito. Naging popular ito sa karatig bayan dahil sa kababaihan lamang ang nakakahawak at nakakabuhat dito kapag may araw ng selebrasyon at kapistahan. Ang imahe ni Santa Ines o mas kilala sa Saint Agnes of Rome ay may manikin na kahoy na katawan, ivory na muka at kamay. Sa tagal ng imahe na ito, mapapansin ang crack sa mukha nito na senyales ng kaantikan nito. May hawak din itong palm branch na minsan ay may hawak na lilis, na senyales ng purity and martyrdom. At may hawak na libro na may kasamang silver lamp sa kanyang paanan. Ipinanganak siya noong 291 AD at namatay noong January 21, 304 sa edad na 12 or 13 years old. Pinalaki bilang Kristiyano, napakaganda at pinalaki ng mga may kayang pamilya sa Roma. Si Santa Ines ay patron ng mga birhen, mga babae, at ang mga rape survivor victim. Ayon sa paniniwala nila dito kung bakit ang mga kababaihan lamang ang pwedeng humawak at magbuhat sa mahal na patron, ay sa kadahilan ng pag nahawakan ito ng mga lalaki ay nagkakaroon ng kalamidad at bad luck, na pinatunayan ito ng isang parish priest noong 1994 na pinilit niyang hawakan ang imahe ng Santa Ines. Subalit nung hinawakan niya ito, nagkaroon ng biglang pagkulog, pagidlat, paglakas ng hangin at pagmalakas na ulan. Simula noon ay hindi na uli hinawakan ng pari ang mahal na patron ng Santa Ines. At ito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay ang mga babae lamang ang bumubuhat sa kanyang andas kapag may okasyon at prosesyon. Siyempre, ang pinagmamalaking bayani ng Malolos, si Isidoro Torres. Ang simbahan ng Matimbo. Ito na po tayo sa boundary ng Matimbo at Mambog. Ang sabana, ng palaisdaan. Mamaya hindi mo pang mangga rito. Yes. Ang luwag. I love Mambog. Tulay ng Mambog. Tuloy po kayo, bayan ng Bulacan, Bulacan! Baryo ng San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Ito na yung ating tulay. Tulay. Sige tayo. Okay. Aon. Bantayog ni Tata Selo. May santol kupang. Ayan, ancestral house dito sa Bulacan, Bulacan. Wow. Diretso lang tayo sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Ayan, bantayog ni Lolo Goyo, Gregorio del Pilar. Ayan tayo sa Nuestra Señora de la Asunción. Wow, bayan ng Bulacan, Bulacan. Ganda. Tapos dito naman ang ating munisipyo. Dito tayo, ayan pa oh. Wow. Ito po ang bayan. Pag dumiretso tayo, Santa Ana. Pero siyempre kakaliwa tayo, papuntang Bambang. Bagong bayan. Tayo, diretso. Bagong bayan. Palengke ng Bulacan, Bulacan. Ayan, yan po ang bisita ng Bagong Bayan. Tayo dito. Barangay Bongbang, Bulacan, Bulacan. Villa Bongbang. Dito tayo dito. Santa Ines. Ito na po ang Santa Ines. Kaya malapit na tayo sa bisita. Happy Fiesta.
Ang Pook Dalanginan ng Santa Ines na dating parian ay tinatag noong 1765. Ang debosyon sa patron ng Santa Ines ay patuloy na yumayabong dahil sa kanyang mga himala. Ang patrona ay nasabing hindi mabuhat, malapitan at mahawakan ng mga lalaki ayon sa alamat. Ang bisitang ito ay nakapagpatunay sa matagal na panahon na ang nayong ito dahil sa kampanang may nakaukit na Santa Ines 1853. Ang pamintuho kay Santa Ines ay lalong sumindi sa paglipas ng panahon, lalo't higit sa kanyang kapistahan sa Enero 21 na tuwing iniraraos ang prosesyon ay binubuhat ng mga kababaihan. Lalo na po sa mga kalalakihan na higit na nandito ngayon, ipinagbabawal po ang paghawak. Kasama ng Espiritu Santo ay mga sa walang hanggan. Amen. Iluwahan ko sa puso ko sa salamat sa inyo lahat, para makisa, kayo lahat sa kapisahan ng Santa Ines, sa bubuo ng SBTC ng Santa Ines, sa bubuo ng Brother Ray. Maraming salamat po sa mga ex-people sa club, sa mga minister, and maraming sa mga kapisahan at sa choir. Maraming salamat po. Ito ang matawag sa inyo. Grade 5. Grade 5. Kita talaga yung mga pangalan niyo. Wala nang binabago. Grade 5. At sa buong pamayanan ko sa Santa Ines, maraming po salamat. Babat po natin sa kawasan. At hindi po ay pinapakit kami ang fiesta. Dahil kung saan po ay sa Trino, inanihan ko po yung mga bata sa harapan para po aking ipasasan. Mga bata lang po. Bata. Ang isilap ng mga nabiri na imanap ay tinanggap ng tulunod ng mga bata. Inalong sila ang pinagpala at tinawag-uwaran para tularan lahat. Tungayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang naririto na pinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan sa iyong pagkakadilim at pagkalinga. Basbasan mo po sila at pagpalain upang lumaki sila bilang mabubuting Kristiyano at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maging tagapagpatutuo ng Kristo sa buong mundo, nagpapalaganap ng mabuting balita at nagtatanggol sa pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mga pangyarihan ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo, Amen. Sa kapagipaan at tulad ng mga bata, kasakop sa pag-ahalin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpayan natin. At sa labas po tayo manghingi ng pagkakas. Maraming salamat po. Kailangan po natin ang mga bahay at sa labas kailangan po natin ang mga mamukas sa isang Ines. Ang maguli po ni Diyos ating mga dalanginan. Maraming salamat po. Meron rin po, pagtanggal po ang ilaw sa prosesyon ay sa labas na lamang. Ngayon po ay January 21, 2024. Kasabay po ng kapistahan ng Santo Niño, nandito po tayo ngayon sa Santa Ines, Bulacan, saan ginaganap ang kapistahan ni Santa Ines de Roma. Katatapos lang po ng misa natin, ngayon po ilalabas ng mahal na patrona ng Santa Ines para may prosyon dito sa atin sa may Santa Ines, Bulacan. Ngayon po hinihintay na lang natin ang ating mahal na patrona ng Santa Ines kasi lalabas na. At ang magbubuhat po rito ay mga kababaihan lamang. Kasama si Kuya sa patron.
Kapag himala ito Santa Ines, ano? Oo. Kaya marami pong dumadayo namin dito. Kahit ito po ay kasabay ng Santo Niño, alam niyo po ba na ang kapistahan ng ating mahal na patrong Santa Ines ay January 21 din. Kasabay naman ng Santo Niño na ginaganap dito sa atin sa buong Pilipinas. Palabas na po yung ating mahal na patron. Mauuna po yung ibang mga karo, tapos sa huli po yung andas ng ating mahal na patrona na Santa Ines. At isa po sa nakakamanga dito sa amin sa Bulacan, Bulacan ay ang tagal ng tradisyon na daan-daan taon na sineselebrate ang kapistahan ng mahal na patron ng Santa Ines. Ang mahal na patrona, Santa Ines. Sila ay nakalunan sa andas, pinagtutulungan ng mga kababaihan. Sambayan ng Diyos, ating nasa silayan ngayon, ang paglabas ng ating mahal na patronang Santa Ines. Viva Santa Ines! Viva! Viva Santa Ines! Viva! Viva Santa Ines! Viva! Palakpakan po natin ang ating mahal na patronang Santa Ines. Viva Santa Ines! Viva! Viva Santa Ines! Viva! Tangi lang ang mga babae ang bubuhat sa mahal na patron ng Santa Ines. Alam niyo po ba na merong istorya ang mahal na pong Santa Ines na anong araw daw merong bagyo sa may dagat at meron nakakita na isang mangingisda. Ngayon, sa laki ng dagat, malaki sa alon, nakakita siya ng liwanag. At doon niya nakita ang mahal na patron ng Santa Ines. Ngunit tinulungan ito para ihahon sa isang lalagyang malaki, pero ito po ay hindi nagawa. Subalit nung ito ay buhati ng kababaihan, napakaaga-agad niyang naiangat at naidala sa pangpang ang ating mahal na patron. Sigurado po itong posisyon na to para sa mga kababayan natin dito sa Bulacan, Bulacan. Particular din sa baryo ng Santa Ines, kung saan bawal pong hawakan ng mga lalaki ang ating mahal na imahe. Ito daw po ang ating paniniwala dito na kapag daw hinawakan to ng mga lalaki, magkakaroon siya ng bad luck na tinatawag. Mapapansin niyo po dito, ito po pala ay gagawa niyo, tinatawag ng tulaan, kung saan tatapat yung mahal na patron sa tutulaan.
ay luwante. Muling inilalabas ng kapilya ang mahal na patrona. Ito ay dadalhin sa isang lugar na kung tawagin ay Sitio Buki, kung saan ay may nakahandang entablado na pinanamutian. Isang piling dalaga ang magtatanghal ng tula at 4 na mga aawit para sa mahal na patrona. Ang pagganap sa luwante ay isang panata. Taon-taon, ang mga piling dalagang ito ay sila pa rin magtatanghal hanggang sa sila ay makapag-asawa. Tinutula ang tulang buhay ng Santang Martir upang kapulutan ng aral ng mga deboto at aalayan din ng magagandang awitin ng pasasalamat at pagpupugay. Ang luwante ay sinimulan ng nasirang si Lourdes Ramos Gonzales noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Si Lola Lourdes ay isang deboto ni Santa Ines na nakapanggagamot di umano ng mga karamdaman gamit ang tubig mula sa isang bukal na pinaniniwalaang si Santa Ines rin ang mahimalang nagpabuluwa. Sa ngayon, tuyot na ang sinasabing bukal. Mahal na mahal ng mga taga Santa Ines ang kanilang patrona. Ang kanyang kapistahan ay kanilang pinaghahandaan at bawat tahanan ay may tingin. Nasasilang ang lahat at punong-puno ng pagmamalaki na sila ay nakatira sa isang dayon may mapaghimalang patrona. Kaya naman, bilang malaking paggalang nila sa kanilang pintakasi, hanggang sa panahon ito ay matibay nilang ipinatutupad ang matandang kaugalian. Bawal humawak ang mga lalaki. Ipahintulot po aking ipabatid ang buhay ng aming Pintakasi Ines. Kahit na magdilim sa ulap ang langit, matapos ang sigwa, langit ding malinis. Kahit nalabuin ang tubig sa batis, kristal ding lalabas pagtining ng tubig. Kahit nasinsayin ang katotohanan, ang pagkamatuwid na maibabaw, sa tubig ang langis, masta't lumulutang, ang timbang ng langis ay iginagalang. Ang ginto, kaya lang, gintong mahalata, kung maging hikaw na't singsing na magawa. Ang dangal, kaya lang, nagmamaharlika, kung ang nag-aangkin ay mapagkumbaba. Palibhasay ganyan ang Santang Marilag, kaya't napilitang sa diway itatak. At sa inyo ngayong mga nagpupuyat, kasaysayan niya'y aking ililimbag. Iyang aming santang pinipintakasi ay tunay na mora ang pagkababae. Ang mga binyagang Diyos ang kumasi, katunggalin niya't kalabang parati. Bago ko ituloy iyong pagkamora, dinggin muna ninyo ang pagkadalaga, sapagkat sa hardin ng tuwa't ligaya, siya ang bulaklak ng mabangong kamya. Sabihin pa baga, mabangong bulaklak, daming paru-paro na naglipad-lipad. Subalit isa man sa nagtapat-tapat, walang pinapansin ang Santang Marilag. May isang prinsipeng magara ang tindig, Adonis ang tabas ng mukhang marikit. Subalit sa kanyang matimtimang dibdib, sa prinsipeng iyo'y
perlas ibulong ng amang nagpala. Sa prinsipeng iyo'y ilawit ang awa. Subalit sa kanyang pusong darakila, sa gawang pagsintay, hindi man mabahala. Ang ginto ay ginto, ang perlas ay perlas, kahit mo dikdikin, may sariling kislap. Sapagkat ang oo ay ayaw igawad, kahit mo lumpuhin, tikom din ang palad. Sa hindi pagpayag ng anak na mutya, amang emperador nagalit na bigla, sapagkat sa prinsipeng tila napahiya, ang bugtong na anak tinampal sa mukha. Lumipas ang ilang araw ng hinagpis, subalit ang mutya ay lalong bumait. Nang upang maaliw ang amang malupit, kumatha ng isang komedyang marikit. Pagkat siya'y mora na isip-isipan, kinatha niya'y buhay ng binyagan. Doon sa Morocco, kamorohang bayan, ay may entabladong pinalamutian. Ang lahat ng Moro sa imperyong iyaon, kasama ng kanyang amang emperador. Sa komedya namang itatanghal noon, siya ang lalabas na Kristiyanong sanggol. Binatakang telon, siya ang nakita, at masaserdote na mga kasama. Anang saserdote sa mutyang dalaga, sa Diyos ikaw ba'y sumasampalataya? Oo po, anang mutya. At kay Satanas tatalikod ka na, babaeng marilag. Siya pong totoo, dibdib ang may atas. Kung gayon, sa langit ikaw ay aakyat. At sa hinandang tubig na lulusungan, makaidlo siyang dooy ipinasyal. Pagkat dooy gayon, bawat bibinyagan, 3 lusong muna sa tubig na kristal. Anang saserdote, binibinyagan ka sapagkat pangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ha! Ang buong imperyo noon ay nagtawa. Pati emperador nooy humalakak at naghalakakan ang magkakaharap. Kay buti ni Ines, kay buting gumawad, buting magdudula ang bugtong na anak. Subalit sa kanyang kaluluwang banal, biyaya ng Diyos ay biglang sumaklaw. Dating diwa niyang kutita pang kinang, nang mabinyagan ay naging tila kristal. Makasandali pa ay may ilang kawal, lumapit at siya'y biglang hinawakan. At sa kanyang amang nasa satanghalan, isinumbong siyang kabibinyag lamang. At ang emperador ay biglang nagtindig, sa ayos sa tanyo ay tigring mabangis. Sapagkat komedya, nagkumuwaring galit, at saka tinanong ang anak na si Ines. Siya nga ba't ikaw ngayon nagpabinyag? Kunwaring galit na tanong sa anak. Sapagkat komedya, ang anak na liyag, sumagot sa amang mukhay nakaharap. Luwalhati ko po ang maging Kristiyano, at sa amang Diyos sumasamba ako. Naniniwala rin ang poong sa Kristo, makapangyarihan Diyos na totoo. Natawa ang lahat,
dooy nakinig sa buting bumigkas, sa gandang tumindig. Kaya't ang sigawan ng nanghakamasid, ang parisa ninyo, komedyante Ines. Subalit sa kanyang kaluluwang banal, biyaya ng Diyos ay biglang sumaklaw. Dating diwa niyang kutitap ang kinang, ng binyagan ay naging tila kristal. Sa harap ng lahat, nangusap na bigla, lalong nilakasan ang kanyang salita. Di po nagbibiro ang anak na mutya, ang aking sinabi ay may itataga. Ang kapangyarihan ng dakilang Diyos, nang binyagan ako'y sumaaking loob. Kaya pati kayo, sumamba kay Jesus, ang pagsampalataya sa puso'y itaos. Anumang parusay, aking tinatanggap. Lumpuhin man ako't patayin tagyat. Tagtarin man ninyo sa apoy isaksak, pagka Kristiyano ko'y di na makakatkat. Si Don Diocleciano, bunying emperador, sa narinig niya'y bumangis na leyon. Ang anak na mutya, tinutuon noon at pinasunggaban sa kawal na kampon. Pinag-utos na nga, bugbugin ang anak, mahinang kataway, lumpuhin sa hampas. Nang humihinga pa ang anak na liyag, gumawa ng siga na naglalagablab. Inihagis siya sa gitna ng apoy, at ang apoy na may biglang dumagundong. Ang mga prinsesa't prinsipeng naroon ay di man naawa at yaong emperador. Talaga na yatang ang dakilang Diyos naging silbing tabing mahal niyang buhok. Kaya't ang parusa ng amang may puot, ni di man tumalab sa kawal ni Jesus. Kaya't ang berdugo'y ipinatawag agad upang ipapugot ang ulo ng anak. Subalit ang elpanghe ni hindi man tumalab, kaya't takang-taka ang naroong lahat. Ipinagapos na nga ang hapong katawan, sa batyang malaki tooy inilulan. Sa dagat Sargosa na ubod ng luwang, tooy iniyanod at pinabayaan. Isang hating gabi, sa may wawang dapdap, si Tanay sa wawang tooy naglalakad. Sa dako paroon, may isang banaag na tila may ilaw na aandap-andap. Nilapitan niya nang upang malaman kung ano't may sinag doon sa pasigan. Saka nang malapit ang mutyang si Tanay, santa ang sabatya, siyang nakalulan. Sa kanay may hawak na isang oliba, sa kaliwa naman ay aklat sagrada. Sa takip ng aklat, mayroong nakita na isang korderong kasama ng santa. At kaya't natantong Ines ang pangalan, sapagkat nakita sa aklat na tangan. Sapagkat nakatagpoy isang paraluman, pati bumubuhat ay kababaihan. Sa mahabang oras ninyong pakikinig, pasasalamat ko ay taos sa dibdib. Kung kayo mang lahat ay
nangawit-ngawit, abuloy na ninyo sa Santang Marikit. Ang tanging hiling ko sa nangagpapasan, sandaling ilapit iyang santang banal. Ang dugo ng aking pusong nagmamahal ay ididilig ko sa santang marangal. Kung sa puso ninyo'y may kaunting panghabag, baka maaring makapagpaunlak. Ang prosesyon natin, bago lang ilakad, isigaw ang diba ang Santang Marilag. Yung ginawa po natin ng tawag po sa kanya ay luwante. Ito po ay matagal na tradisyon na dito sa Santa Ines, Bulacan, Bulacan. Ito po ay tatapat po ang mahal na patron, tapos sila po ay kakanta at tutula para sa mahal na patron ng Santa Ines.
Isa pong nakakamanghang karanasan to na mas matunghayan natin ang kapistahan ng mahal na patron ng Santa Ines dito sa amin sa Bulacan, Bulacan. At ito ay matagal na panahon ng sineselebrate o pinagdiriwang ang kapistahan. At ito pa rin ay hanggang sa ngayon ay matibay pa rin at matatag pa rin ang kanilang tradisyon dito. At syempre, isa rin po na maganda rito sa atin, parang probinsya pa rin kasi kahit gabi na, marami pa rin mga nagtitinda rito, mga laruan, mga pagkain, at kung ano-ano pa. Kaya po, napakasayang kapistahan nito kapag magdaraos sa kapistahan ng Santa Ines dito sa amin sa Bulacan, Bulacan. Ikot lang po yung ating procession doon. Tapos babalik na rito sa atin sa simbahan naman.
Lolo Boys. Dalawa. Ito po yung nakaraan na exhibit nila na pinuntahan natin pero sarado eh. Dito may mga imahe ng mahal na patrong Santa Ines. Ito rin yung mga lumang mga bronze na ginagamit sa bisita, simbahan. At syempre, ang tanda ng ating mahal na patrong Santa Ines ay ang palm.
Ito meron siya, tsaka yung Corona, meron din sila. Yan, ito ang makikita dito sa atin sa exhibit na ginagawa taon-taon dito sa atin sa Santa Ines. At ito yung na-mention natin na kampana nila na halos daang-daang taon na nandito. At ito pa, mga pabango at iba-ibang mga ornament dito sa exhibit ng mahal na patron ng Santa Ines dito sa Bulacan, Bulacan. Andito rin ang iba't ibang mga kasuotan. Nandito, ang gaganda oh. Yan. Magandang gabi po. Andito po tayo ngayon sa bahay ng JR tsaka sa bilan niya, ano? Tsaka yung mga bilas niya nandito. Ayan, happy fiesta po sa atin. Maraming salamat po sa pagtanggap dito sa akin. Sa Santa Ines, Bulacan, Bulacan. Shoutout po kami sa pamilya namin. Ano po ba apelido? Valeriano. Valeriano family. Tsaka, Valeriano. ikaw. Roque. Siyempre, mga Roque family sa amin. Nakalimutan ko pa apelido. Kasama natin ang Hulu Boys! Viva Santa Ines! Kasama natin si Christian tsaka si Yon. Shoutout kayo sa pamilya namin sa Santa Shoutout Ines. nga po pala sa mami ko at daddy ko dyan. Pangalan. Tristan. Shoutout nga po kay Jermeline at Rowan. Shoutout po sa Frederick Bitrin. Ayan. Welcome, kasama natin yung mga tropax natin. Hulu Boys. Shoutout. Kasama na si RJ. Hindi ka rito pala siya ngayon. Shoutout kami sa mga taga. Shoutout sa mga tagapagna. Tsaka kay Idol. Shoutout tayo sa pamilya. Yung bago ko pamilya. Rivera. Shoutout sa mga mga pamilya ko dyan, Rivera. Family. Ayan. Subscribe tayo kay Alpax TV, no? Salamat. Happy Fiesta Santa Ines. Kasama natin mga katropax natin dito ng Santa Ines. Happy Fiesta Santa Ines. Viva Santa Ines. Happy Fiesta. Opo, si Durong. Ay, may shoutout daw siya. Happy Fiesta, Nyenye! Shoutout na kami. Puro kami shoutout eh. Si Durong! Kibebe! Shoutout sa natin! Kasama po natin si Ate Josephine Bauyon. Taga Santa Ines. Paki-supportan po yung channel. Okay, ngayon po, andito tayo kay Kari. Si Kari Adriano. Ay, kamag-anakan namin to, mga pinisa namin. Galing siya sa US. At syempre, meron kami kaunting harapan dito. Meron kami JD. Merong Alphonse, tsaka Tunay. Shoutout tayo kay kay Not. Tol! Ayan, shoutout dyan sa iyo. Saan ba siya? Sa Ireland. Ireland, shoutout sa pamilya mo Dublin. dyan. Ingat lagi. Pagka nauwi ka, tayo naman mag-aarap dito. Yun! Tsaka syempre yung kamag-anakan niya rito. Mga tiga Matadero to, no? Mga tropa natin. At syempre yung idol ko, eto pa. Ayun, si idol, ano? Ano ba? Ano ba masasabi mo sa mga kliyente natin? Tara din siya eh. Tara na punta, magmamam. Tsaka si syempre si Jan. Huwag niyo Kasi- po pababayaan ang inyong bisyo. Ayan. At saka si Hector, siyempre. Ayan. Hector, kawaya mo tayo dyan. Ayan. This is our friend Martin from The Netherlands. Netherlands. We will shout out for our friends and our subscribers in Netherlands. Do you have Yeah, in Netherlands? exactly. Our Who is the OFW. subscriber? Peter Pan. Our OFW in Netherlands are Nice, watching right. us. Yeah. And I want to greet all of you in Netherlands that we are here with Martin. Just in the Philippines. And we will And wait. in the Netherlands, you know, it's in the Netherlands, it's like 0 degrees right now. Here it's like 27 in the evening, Yeah. in the night. 27. Very nice. But we will wave on your countrymen in Netherlands. Yes. We will wave. We wait. Hi. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa atin sa isang makasaysayang kapistahan dito sa amin sa Bulacan, Bulacan, ang barangay ng Santa Ines. Next time na lang, sana nakita nyo ang istorya ng ating mahal na patron ng Santa Ines dito sa Santa Ines, Bulacan, Bulacan. Okay? Sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe, nakashare, nakafollow sa platform natin, especially sa YouTube, subscribe na kayo. Hit nyo na yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time magagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time, mga tropax, keep safe and keep moving always. Bye!